Si Trae Young wala nang bago na isnab ulit bilang All-Star. Big deal kasi yun sa iba dahil kapag napili sa All-Star, malaki ang chance na makakuha ng boto para sa All-NBA team na kasama sa requirements naman para sa max contract. Based pa kay Trae Young, hindi na dapat snub ang term na gamitin kundi getting trade. So hindi ko alam kung anong tamang bigkas doon. Wala ding kinalaman di umano ang standing sa pagpili ng mga player para sa reserve. Si LaMelo hindi rin napabilang doon. Meron siyang mataas na boto mula sa mga fans. Nag-a-average pa siya ng 28 points, 5 rebounds at 7 assists. Kaya rin siguro hindi pinili si LaMelo dahil meron siyang injury at baka hindi rin makapaglaro at magkaroon pa ng replacement at si Trae Young pa yung mailagay. Ang bumoto kasi ng mga reserves ay mga coaches. Meron 3 first timer ang napili doon, si Hero, Cunningham at Evan Mobley. 3 sa Cavaliers ang magiging All-Star ngayong taon. So technically meron silang Big 3 at isa na silang super team. Sa West naman 3 yung first timer na All-Star reserve. Si Wemby, kahit nung off-season pa, binoto na siya. Si Jalen Williams at si Alperen Sengun. Ang na-snub doon si Sabonis at si Devin Booker, na sinabi ni Booker na dapat i-extend na ang roster hanggang 15. So, ego na rin kasi ng mga player na gusto nila mapasama sa All-Star pero hindi naman maglalaro na maayos. Yung sinabi kasi ni Trae Young na hindi na-snub ang dapat term kundi trade ay hindi dahil All-Star lang siya na i-snub, kundi sa iba pa. Kasama din dyan ang pag-snub sa kanya sa All-NBA team. Siya pa ang leader sa assist nun. Requirements yun para sa max contract. Hindi rin siya pinipili or sinasama sa Team USA. Tinawag pa siya dating most overrated player. Base yun sa botohan din ng mga player na hanggang ngayon hindi pa rin naaalis sa kanya. Pinagtanggol naman ni Kenny Smith yung mga bumoto sa mga reserve ngayon at kung bakit din hindi sinama si Trae Young. Kahit pa siya ang leader sa assist, hindi naman niya nako-convert sa panalo yun. Ang kasama kasi ng assist sa stats ay yung turnover. Si Trae Young ang leader ngayong season sa assist at sa turnover. Tabla sila ni James Harden pagdating sa may pinakamaraming turnover ngayong season. 501 assist na si Trae Young na meron 203 turnovers. Double-sided kasi yung take nitong si Kenny Smith dahil si Cunningham pangatlong player kina Trae Young at Jokic na may mataas na assist pero si Cunningham din ang pangatlong player na may mataas na turnover. Meron si Trae Young na 22 points, 3 rebounds, 11 assists, 4.6 turnover at nasa 40 and 34%. Siya ang leader sa assist pero mababa ang kanyang win share. Kasama din niya sa ibaba si Cunningham. Yun nga lang, mas maganda yung kay Cunningham kung pagbabasihan yung sugar coating. Kasi 25 points, 6 rebounds, 9 assists, 45 and 36%. Mula din sa isa sa worst team last year, nasa playoff or play-in contention ngayon, itong Detroit. Si Trae Young magtatatlong season ang nasa leader ng assist at turnover pero hindi pa rin makasecure ng playoff spot pagdating sa standing. Yung percentage shooting niya pa ang nakakaapekto kung bakit nahihirapang manalo di umano yung Atlanta. Hindi siya stat padder pero ang term na ginagamit sa kanya overrated player. Dahil yung stats ni Trae Young ang nakakaapekto rin sa stats ng Atlanta Hawks at yun din ang nakakaapekto kung bakit hindi ulit pumapasok ng top 6 yung Hawks. Parang nagsimula itong i-snub si Trae Young ng 2022 season. Mula din ng talunin nitong Atlanta Hawks ang Knicks noong 2021 playoffs na si Trae Young naman kasi ay merong career record na 7 and 15 kapag kalaban niya ang Knicks. Yun nga lang sa 7 na panalo nitong si Trae Young, mga important games pa yun. Ang Knicks din ang merong mataas na media market. Yung isa pang sinabi ni Trae Young, mas exciting ang playoffs kaysa regular season. Kaya mula nung 2022, nung sinabi niya yun, hirap nang umabot ng postseason ng Atlanta.